Isang oil tanker na kargadong nasa 20,000 litro ng langis ang bistadong nagsasali ng langis sa isang residential area pa man din sa Quezon City. At nang hanapan ng permiso ng barangay, wala umanong naipakitang permit ang mga nagsasalin. Nakatutok si Katrina Son. Exclusive. Kita sa videong ito na nakunan kagabi ang isang oil tanker na nakaparada sa harap ng isang bahay sa Scout Castor, Barangay Sacred Heart sa Quezon City. Ayon sa mga residenteng nakausap ng GMA News, umaga kahapon nang unang pumarada ang oil tanker sa lugar at agad umalis matapos masita ng barangay. Pero bumalik ito alas 8 kagabi. Nag-discharge po sila ng oil po dito sa isang fuel tank dito po sa loob ng isang residence. Tapos tuloy-tuloy po yung pag-discharge nila despite na tinatry po silang pigilan ng ating BPSO. May hose. Tapos po, Hindi ko alam kung paano nila tinatransfer, pero may hose. From the tanker to the tanke. Parang ganun. ano po yung nililipat? Crudo daw po eh. Pero nag-aamoy kami dito kagabi ng gasolina. Hindi ko alam kung crudo or gasoline, pero ang dinig ko lang diesel. Sabi ng barangay, base sa pakikipag-usap nila sa driver, humigit kumulang 20,000 litro ng diesel ang karga ng tanker na pang-personal na gamit umano. Nagulantang po sila dahil bakit ang sabi daw po sa kanila, mag-i-imbak daw ng diesel. So sinabi naman po sa amin na hindi naman daw ganun kadelikado, kaya lang ang problema, wala silang advice sa aming barangay. Wala silang permit, tapos sinanapan din po namin ng BFP permit, wala rin po silang maipresent sa amin. Dahil hindi mapigilan, humingi na ng tulong ang barangay sa Quezon City Police at Bureau of Fire Protection ng BFP. Dito pa lang daw sila tumigil sa pagsasalin. Ikinababahala ng mga residente ang insidente. Pwede ho kayo magkasunog kasi sila po dyan, nagwe-welding. Minsan nag-aamoy varnish kasi dito lang kami nakatira. And siyempre, bahay namin, light materials. May naninigarilyo. Hindi natin alam kung ano mangyayari pag aksidente na. Siguro natatakot na mawala ng tumaas ang gasolina at diesel, di ba? So yun, kaya lang, incidential to. Takot po ba? Sobrang takot. Kasi kahit yosi lang ang ibato mo doon, di ba, sasabog yan. Kasi nakalagay doon sa tanker, di ba, 50 feet, ganon. Di ba nakalagay yun? Yes, na walang smoke. Bukas, magsusumite ang mga residente ng petition letter sa Quezon City LGU para humingi ng tulong. Sinubukan namin kunin ang panig ng may-ari ng compound pero wala raw ito sa bahay. Hindi pa malinaw sa ngayon kung para saan ang sinasabing nailipat na petrolyo. Pero nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang pagbili ng petrolyo at paglalagay sa fuel-grade drums ay pwede kung para ito sa mga consumer na kailangan ito sa operasyon tulad ng fishing vessels at marine equipment operators, mga ospital at ibang pasilidad na gumagamit ng generator sets, telecommunications facilities at mga negosyong mayroong lehitimong operational requirements. Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Ang Department of Energy, iniimbestigahan na ang insidente. Sa gitna po na uwian ng mga nagbabakasyon o umuwi sa probinsya nitong Semana Santa, may disgrasya pa sa Occidental Mindoro nang sumadsada ang isang pampasaherong barko. Ligtas ang mahigit 100 pasahero at crew nito. Mula sa Batangas Port, nakatutok live si Bam Alegre. Bam? Pia, magandang hapon. Easter Sunday, back to reality na yung maraming mga kapuso natin na nagbakasyon. Dito sa Batangas Port ay walang insidente. Pero kaninang umaga sa Nasugbu Port, isang barko na may capacity na 160 passengers ang sumadsad. Kakaalis pa lang mula sa Tilig Port sa Lubang, Occidental Mindoro nang sumadsad ang pampasaherong barko na MV Our Lady of Fatima pasado alas 7 ng umaga kanina. Papunta sa Nasugbu Port sa Batangas ang barko. Pinasok ng tubig dagat ang hull ng barko. Sa rescue operation ng Philippine Coast Guard, nasagip ang 162 na pasahero at 7 crew nito. Hinihintay pa ang advisory ng shipping line kung paano ang accommodation at travel arrangements ng mga apektadong pasahero. Sabi ng PCG, hindi overloaded ang barko.
Wala namang nakitang oil sheen sa paligid na nasa labas umano ng Marine Protected Area. Sa gitna ng investigasyon, inirekomenda ng PCG sa Maritime Industry Authority o Marina na suspendihin muna ang passenger's ship safety certificate ng barko. Sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro, nagsimula na magsiuwian ng mga turistang doon piniling mag-Holy Week break. No regrets ang rider barkada ni Carlo Labrador na nag-ride sa Puerto Galera. Mahal ang gasolina, oo, pero priceless naman, aniya ang naging bonding nila. Yung ganda ng Puerto, wala. Yung gastos di mo na masasabi na masakit. Di rin makaget over si Marisa Estomagio sa Galera getaway nilang high school classmates. At kung bibigyan kami ng pagkakataong uli na pumalik sa Puerto Galera ay amin ulit gagawin kasi ibang kasiyahan talaga may bigay lalo't kasama mo ang iyong mga kaibigan. Pagdating sa Batangas Port, dagsa ang mga nagbakasyon sa iba't ibang probinsya sa Mimaropa, Visayas at Mindanao. Wala pang tanghali, mahigit 3,000 na mga pasahero dito sa Batangas Port. Mas marami yan kumpara noong nakaraang taon na mahigit 3,000 rin ang biyahero pero buong araw na yon. Isang indikasyon daw ito ayon sa PPA na mas marami ang nag-commute ngayon. Pero sa rami ng mga sabay-sabay na nag-uuwian, ay nakikipag-unahan ng ilan sa mga pampasaherong bus paluwas ng Maynila. Medyo magulo siya kasi ngayon, yung pumunta ako dyan sa, nandun ako kanina, tinignan ko kung saan yung dulo ng pila para papundiya. Nahanap ko, di ko siya makita eh. Kasi yun nga, parang nangyayari, nagiging unahan yung pila. Kaya ngayong alas 6 ng gabi, inaasahan yung pagdating pa ng ilang mga trips dito kaya mamaya pa ulit dadagsa yung mga pasahero dito sa Batangas Port. Live mula rito sa Batangas, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Bam Alegre. Sa North Luzon Expressway, nagsimula ng kumapal ang volume ng mga sasakyan. Silipin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Dano Tingkungko. Dano! Ivan, buong umaga nga ngayong linggo ng pagkabuhay, maluwag ang daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway. Pero dahil ngayong araw ang inaasahang pagluwas at pag-uwi ng mga nagbakasyon sa norte, hapon nagbigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng NLEX. Maluwag ang trapiko sa northbound at southbound ng North Luzon Expressway kaninang umaga. Sa Bukawi Toll Plaza, nakaraniwang dagsa ang motorista, maluwag din hanggang pasado tanghali. Bandang alas 3 ng hapon, nagsimulang bumigat ang trapiko sa bahagi ng Apalit, San Simon, Candaba sa Pampanga at Santa Rita, Giginto sa Bulacan. Nagtalaga na ng counterflow lanes ang NLEX sa southbound lane mula Daung hanggang San Fernando, Balagtas, Tambubong hanggang Bocaue at Bocaue Pabalintawak. Para rin iwas sa berya, may libreng towing hanggang bukas ng alas 6 ng umaga. Para iwas traffic, ang mga mula sa Dagupan City maagang lumuwas. Sana hindi pa traffic and for sure madami pong nagbibiyahe ngayon kasi pabalik na po lahat ng mga bumiyahe ng Holy Week. Padagsa na po yung mga pasahero natin pabalik ng Maynila. Kaya yung mga minamahal naming mga pasahero, agapan nyo na lang po yung pagdating sa terminal. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, nagsisimula na ring magdatingan ng mga pasahero. Sa tala ng pamunuan ng PTEX, kaninang alas 2 ng hapon, halos 90,000 ng mga pasahero ang dumating sa terminal. Naka-reserve kami. Apo. So, hindi naman po mahirap. Hindi po masyado, unlike na dati, marami yung bus, pero po ngayon hindi. Kaya halos ilan lang yung bus, punuan. Dumating ako dito ng mga 2 o'clock na kumuha kagad ako ng ticket. Madali lang ho. Marami na rin pasahero ang nagabang ng bus sa BFCT East Metro Transport Terminal sa Marikina City. Matumal naman ang dating ng mga pasahero sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City at isang bus terminal sa Maynila. Ang LTFRB patuloy naman ang inspeksyon sa mga sasakyan para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. At Ivan, traffic update lang tayo dun sa mga gagamit ng NLEX pa uwi. Kung hindi ngayon, mamaya, medyo mabigat na ang daloy ng trapiko sa southbound lane. Mula yan sa bahagi ng Angeles hanggang Mexico at San Fernando, Pampanga. Medyo luluwag ng konti pero bibigat ulit yan mula Pulilan. Dire-diretso na yan hanggang Bukawi Toll Plaza pero maluwag na pagkatapos niyan. Balik sa Ivan. Maraming salamat, Dano Tingkungko.
Ligtas na po sa panganib ang 15 taong gulang na biktima ng pananaksak ng kanilang padre de pamilya sa Angono, Rizal kahapon. Ayon sa Angono Police, nagpapagaling na ang binatilyo na nagtamo ng saksak sa lieg at dibdib. Sa pahayag niya sa pulisya, natutulog umano siya nang biglang pagsasaksakin ng ama. Tumigilaan niya ang suspect nang marinig na gising na ang isa pang anak. Nagpatay-patayan umano ang binatilyo hanggang makatsyempo para hanapin ang bunsong kapatid at lumabas ng bahay para humingi ng tulong. Problemang pinansyal anya ang sanhi ng krimen na ikinasawi ng kanilang ina. Ligtas na rin ang suspect na sinaksak din ang sarili. Inihahanda na ang mga asunto laban sa kanya at tumanggi namang magbigay ng panayam ang pamilya ng biktima. Sinagip ng mga otoridad sa Zamboanga City ang isang batang pinagmalupitan umano ng kanyang amain gamit ang kawayan. Naging kritikal pa ang kalagayan ng bata at nakatutok si Katrina Sol. Lupaypay at puro pasa ang 4 na taong gulang na lalaking ito nang datnan ng mga otoridad sa kanilang bahay sa barangay Mampang sa Zamboanga City nitong Biyernes Santo. Rumesponde ang mga pulis matapos magsumbong ang ina ng bata na sinasaktan ito ng amain. Ayon sa pulisya, base sa pahayag ng ina ng bata, April 2 nagsimulang manakit ang kanyang kinakasama. Nakatakas yung nanay doon sa bahay habang nagsi-CR yung suspect natin. Kaya nag-report agad sa mga pulis. Sa pag-responde ng mga pulis, nakita nila doon yung bata tsaka yung nanay. Yung bata na puno na ng pasa. Ayon sa pulisya, kawayan ang gamit ng amain sa pananakit sa biktima. Nung pagka-responde ng mga pulis, wala na doon yung suspect. According sa nanay, sir, sinaktan din po siya, sir. Na-confine sa intensive care unit ng ospital ang bata na nagtamo ng mga sugat sa muka, mga pasa sa katawan at bali sa ilong. Ayon sa lola ng bata, wala na siya sa ICU. Unti-unti nang bumubuti ang kanyang kondisyon at nakakakain na rin. Naaresto kalaunan ng sospek. Sa statement niya, sir, nag-urge lang daw yung katawan niya na manakit daw doon sa bata. Kagustuhan niya lang, sir, nasaktan yung bata. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng ina ng bata at ng sospek na nakapiit at naharap sa patong-patong na reklamo, kabilang ang serious physical injuries in relation to child abuse. Dagdag pa ang kaukulang kaso kaugnay ng umano'y pananakit at pang-aabuso sa kanyang kinakasama na ina ng bata. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Mahigit 1,000 insidente ng road crash ang naitala ng Department of Health nitong Semana Santa. Sa Quezon City, sugatan ng driver ng isang truck na bumangga matapos dumulas o madulas dahil sa tumagas na langis. Nakatutok si Marisol Abduraman. Wasak ang harapang bahagi ng truck na ito nang sumulpok sa pader ng tunnel sa C5 Road, bahagi ng Boni Serrano, Quezon City kagabi. Sugatan ang driver nito na si Carlos Castroverde Jr. Ayon sa kanya, galing silang may Kawayang Bulacan at pauwi na sanang Canlubang, Laguna nang mangyari ang aksidente. Madulas daw kasi ang daan at may langis pa kaya nawalan daw siya ng kontrol. Doon sa may basa, may langis pala. Doon ako nagsimula na pag-apply ko ng preno, na siya, sumigsag na. Dito, dumiretso ako rito sa may nito, pader. Nagtamo siya ng mga sugat sa binti at paa na agad namang binigyan lunas. Maayos naman daw ang kalagayan ng kanyang pahinante. Posibleng maharap sa reklamong damage to property ang driver. Sa kabila naman ng aksidente, nagpapasalamat ang truck driver dahil buhay sila ng kanyang kasama. May paalala naman ang mga otoridad sa mga driver. Hindi porket maluwang ang kalsada, ay bibilisan na rin po natin. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. 4 ang patay at 29 ang sugatan matapos bumangga sa Center Island ng isang truck sa Alyosan, Cotabato. Sa CCTV, kitang nasa magkatabing linya ang truck at ang motorsiklo na bahagyang nauuna. Pero maya-maya lumipat ang motorsiklo sa harapan ng truck. Napakabig tuloy ang truck para iwasan ang motorsiklo pero nasagi nito ang Center Island. Napunta ang truck sa kabilang linya sabay tumagilid at natumbok ang isa pang sasakyan. Tumila po ng mga sakay ng truck. Kabilang sa 4 na nasawi ang isang bata. Hawak ng pulisya ang driver ng truck habang iniimbestigahan ang insidente. Nakapagtala po na mas maraming turistang dumayo sa Boracay ngayong Semana Santa kumpara noong nakaraang taon. At
Yan po ang tinutukan ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Buhay na buhay ang beachfront ng Boracay ngayong linggo ng pagkabuhay. Humabol sa pagsiswimming sa dagat at iba pang water activities sa mga turista. Nagustuhan ng mga bata na maglangoy-langoy sila dito sa Boracay dahil dito ay napakaganda. Simula pa kahapon, dagsa na sa Cagban Jetty Port ang mga turistang pauwi mula sa bakasyon sa isla. Nag-enjoy kami sa tubig. Feeling bagets, ano? Always child at heart. I suggest pagka mag-ano is mga 1 week o mahigit. Ayon sa Malay Tourism, mula sa 53,000 tourist arrivals na naitala sa Semana Santa 2025, mahigit 56,000 ang mga turista sa Boracay mula nitong Palm Sunday hanggang Holy Saturday. Di pa kasama sa bilang ang 1,500 na mga turistang lulan ng International Cruise Ship na dumaong sa Boracay kahapon, April 4. Karamihan ay Chinese nationals. Ayon sa Malay Police, generally peaceful ang Holy Week sa Boracay. Mga petty crimes, mga bata manageable. Wala tayong mga significant event o drowning incident na nangyayari. Mula sa GMA Regional TV, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Ngayong tapos na ang pag-aayuno at pag-iwas sa karne dahil sa Semana Santa, pinilahan ang mga nagtitinda ng lechon sa Talisay City sa Cebu. Ayon sa mga nagtitinda sa Lechon Park sa poblasyon, umabot sa 30 hanggang 40 lechon ang kanilang naibenta ngayong araw. Sanay na raw sila sa dagsang ito dahil ngayong Easter Sunday, bumawi sa pagkain ng karning baboy ang mga iniwasan nito noong Lenten season. Perfect spot din daw ang kanilang pwesto na malapit sa isang public beach.